isang bagong pag-aaral na inilathala 3 linggo pa lang ang nakalilipas ang magpapabago sa lahat ng alam ninyo tungkol sa blood pressure. Sa loob ng maraming dekada, iisa lang ang paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor. Ang ideal na blood pressure ay 120/80. Iyan ang target. Iyan ang dapat abutin ng lahat. Mas mababa, mas mabuti. Ibaba mo pa. Gawing mas mababa hanggat maaari. Pero ipinakita ng bagong pananaliksik na ito mula sa Journal of the American Medical Association ang isang bagay na nakakagulat. Para sa mga senior na lampas 65 taong gulang, ang paghabol sa 120/80 ay maaaring delikado. Maaari itong magdulot ng pagkahilo, pagkadapa, stroke at kahit kamatayan. Ako si Dr. Mayumi Santos at matapos ang mahigit 2 dekada bilang isang cardiac surgeon, sasabihin ko sa inyo ang totoo tungkol sa mga blood pressure numbers para sa mga nakatatanda. Pero hindi ko muna sasabihin kung ano ang eksaktong target na numero. Hindi pa, dahil alam ko na kapag sinabi ko agad, may ilan sa inyo ang isusulat lang iyon at aalis na. Pero kailangan ninyong maintindihan kung bakit iba ang numerong ito para sa mga senior. Kailangan ninyong makita kung ano ang nangyayari kapag masyadong mababa ang blood pressure sa mga nakatatanda. Kailangan ninyong makita ang buong larawan bago ko sabihin ang eksaktong numero na dapat ninyong hangarin. Pero bago ko ipaliwanag ang tamang numero, bago ako magbigay kahit isang pahiwatig, kailangan ninyong makita kung ano ang nangyayari kapag ang isang senior ay pilit na inaabot ang 120/80. Kailangan ninyong maunawaan na para sa mga nakatatanda, ang mas mababa ay hindi palaging mas mabuti. Minsan, ang mas mababa ay nakamamatay. Mag-comment sa ibaba kung ano ang kasalukuyan ninyong blood pressure, numero lang, at isama rin ang inyong edad. Kailangan kong makita kung anong mga numero ang tinatakbo ng mga tao at ilang taon na sila. Mahalaga ito. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Eleanor dahil babaguhin ng kwento niya ang paraan ng pag-iisip ninyo tungkol sa blood pressure magpakailanman. Si Eleanor ay 78 taong gulang nang una ko siyang makilala. Na-diagnose siya na may mataas na blood pressure 10 taon bago iyon, noong 68 siya. Agad siyang binigyan ng doktor ng gamot, nagsimula sa isang tableta. Noong una, ang blood pressure ni Eleanor ay 152/88. Pagkatapos ng 2 buwan sa gamot, bumaba ito sa 138/82. Masaya ang doktor niya. Papunta na tayo roon, sabi niya. Pero kailangan nating maabot ang 120/80. Iyan ang goal. Tinaasan niya ang dose. Pagkalipas ng 2 buwan, ang blood pressure ni Eleanor ay 128/76. Mas maganda, pero hindi pa rin 120/80. Kaya nagdagdag ang doktor ng isa pang gamot. Talagang gusto nating maabot ang ideal number, sabi niya. 120/80. Doon ka magiging pinakaligtas. Doon pinakamababa ang panganib ng atake sa puso at stroke. Lubos na pinagkatiwalaan ni Eleanor ang kanyang doktor. 20 taon na siyang pasyente nito. Kung sinabi ng doktor na 120/80 ang target, iyon ang susundin niya. Tapat niyang ininom ang 2 gamot at regular niyang sinusukat ang kanyang blood pressure sa bahay. Pagkatapos ng 2 buwan sa 2 gamot, ang blood pressure niya ay 122/78. Malapit na sa target. Tuwang-tuwa ang doktor. Perpekto, sabi niya. Eksakto ito kung saan nating gusto. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Sa una, maayos naman ang pakiramdam ni Eleanor. Medyo pagod lang, pero 78 na siya. Normal lang iyon, sabi niya sa sarili. Pero maya-maya, may napansin siyang kakaiba. Kapag tumatayo siya mula sa pagkakaupo, bigla siyang nahihilo sa loob ng ilang segundo. Umiikot ang paligid. Kailangan niyang kumapit sa kung anuman hanggang mawala ang hilo. Binanggit niya ito sa doktor niya. Age-related lang siguro iyan, sabi ng doktor. Hindi na kasing elastic ang mga ugat mo gaya ng dati. Medyo mabagal lang mag-adjust ang blood pressure kapag tumatayo ka. Normal lang iyan. Tumayo ka lang ng dahan-dahan.
Sinunod ni Eleanor ang payo. Mabagal, napakabagal, pero patuloy pa rin ang pagkahilo. Tuwing tatayo siya, tuwing babangon mula sa kama, tuwing tatayo mula sa sofa, nagsimula siyang kabahan sa simpleng pagtayo. Naging maingat siya sa bawat galaw. Napansin ito ng kanyang anak. Mom, parang takot ka ng gumalaw. Anong nangyayari? Ipinaliwanag ni Eleanor ang tungkol sa pagkahilo. Sinabi ng anak niya na kausapin ulit ang doktor. Tumawag si Eleanor sa klinika at nag-iwan ng mensahe. Tumawag pabalik ang nurse. Sabi ng doktor, basta maganda ang blood pressure mo, malamang edad lang yan. Uminom ka lang ng sapat na tubig. Nagpatuloy ang pagkahilo. Isang umaga, 3 buwan matapos bumaba ang blood pressure niya sa 122/78, nagising si Eleanor at kailangan niyang gumamit ng banyo. Umupo siya sa gilid ng kama, ibinaba ang mga paa at tumayo. Biglang umikot ng matindi ang paligid. Nanghina ang mga tuhod niya. Inabot niya ang mesa sa tabi ng kama pero hindi niya naabot. Bumagsak siya ng malakas. Tumama ang kanang balakang niya sa kanto ng mesa habang bumabagsak. Humandusay siya sa sahig. Hindi na siya makatayo. Sobrang sakit ng balakang niya. Narinig ng asawa niya ang malakas na tunog. Tumakbo ito at nakita si Eleanor sa sahig. Umiiyak, hindi maigalaw ang kanang paa. Tumawag siya ng 911. Dumating ang ambulansya. Sinukat ng mga paramedic ang blood pressure ni Eleanor habang nakahiga. 118/74. Sinukat ulit habang nakaupo. Siya ay may blood pressure na 94/62. Sinukat habang nakatayo. 82/54. Malubhang orthostatic hypotension. Biglang bumabagsak ang blood pressure niya tuwing nagpapalit siya ng posisyon. Sobrang ibinaba ng mga gamot ang kanyang blood pressure kaya hindi na kayang panatilihin ng katawan niya ang sapat na pressure kapag tumatayo siya. Hindi sapat ang dugo na umaabot sa kanyang utak kapag siya ay nakatayo. Iyon ang dahilan ng pagkahilo. Iyon rin ang dahilan ng pagkadapa. Sa ospital, ipinakita ng x-ray na bali ang kanyang balakang tuluyang nabasag. Kinailangan niyang operahan. Hip replacement ang tanging solusyon. Pero 78 na si Eleanor. Mapanganib ang operasyon sa ganitong edad. Ipinaliwanag ng orthopedic surgeon ang mga panganib, impeksyon, pamumuo ng dugo, pulmonya, mga komplikasyon mula sa anesthesia. Pero wala nang ibang pagpipilian. Kung walang operasyon, hindi na muling makakalakad si Eleanor, kaya itinakda ang operasyon kinabukasan. Maayos ang naging takbo ng operasyon. Walang naging komplikasyon habang isinasagawa ito, pero mahirap ang paggaling. 1 linggo siyang nanatili sa ospital, pagkatapos ay inilipat sa isang rehab facility. 3 linggo siyang naroon, muling natutong maglakad. Physical therapy 2 beses sa isang araw. Nakakapagod, masakit. Bago ang pagkadapa, independent si Eleanor. Nakatira siya sa sarili niyang bahay, ginagawa niya ang lahat mag-isa. Ngayon, kailangan na niya ng tulong sa lahat. Pagbibihis, pagligo, paglalakad. Pakiramdam niya ay parang tumanda siya ng 20 taon sa loob lamang ng isang gabi. Pagkalipas ng 4 na linggo, sa wakas ay nakauwi na si Eleanor. Pero hindi na siya tulad ng dati. Natatakot siya. Natatakot siyang maglakad ng walang walker. Natatakot siyang gumalaw ng mabilis. Natatakot siyang mag-isa. Kinailangan manatili ng kanyang anak sa kanya para tumulong. Lumiit ang mundo ni Eleanor. Bago ang pagkadapa, aktibo siya. Namamalengke, nagsisimba, bumibisita sa mga kaibigan. Ngayon, halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Masyadong takot, masyadong mahina. Pero narito ang pinakamasaklap na bahagi. 6 na buwan matapos ang pagkadapa, nagkaroon si Eleanor ng pulmonya dahil sa sobrang dami ng oras na ginugol niya sa pag-upo at paghiga, sa takot na gumalaw, naipon ang likido sa kanyang mga baga. Ang pulmonya sa isang 70 na anyos na may limitadong galaw ay mapanganib, lubhang mapanganib. Na ospital si Eleanor, binigyan ng intravenous antibiotics, oxygen, pero hindi na nakaya ng kanyang mga baga na labanan ang impeksyon. Masyado nang mahina ang kanyang katawan.
Masyado ng deconditioned matapos ang 6 na buwang halos walang galaw. 3 araw matapos siyang ma-admit sa ospital, pumanaw si Eleanor. Wasak ang puso ng kanyang anak. Galit. Maayos ang kalagayan ng nanay ko bago nila ibinaba ng sobra ang kanyang blood pressure. Sabi niya sa akin kalaunan, aktibo siya, independent, masaya. Pagkatapos nilang pababain sa 120/80, nagsimula siyang mahilo, nagsimula siyang madapa. Ang pagkadapang iyon ang nagsimula ng sunod-sunod na pangyayari na nagtapos sa kanyang kamatayan. Lahat dahil masyadong mababa ang kanyang blood pressure. Pero sinabi ng doktor niya na perpekto ang 120/80. Paano nakakapatay ang perpekto? Iyan ang tanong. Paano nakakapatay ang isang perpektong blood pressure number? At ang sagot ay ito. Ang 120/80 ay hindi perpekto para sa lahat, lalo na hindi ito perpekto para sa mga senior. Para sa mga taong lampas 65, minsan lampas 70, ang paghabol sa 120/80 ay maaaring mapanganib. Maaari itong magdulot ng eksaktong nangyari kay Eleanor. Mga pagkadapa, mga bali, pagbagsak ng kalusugan, kamatayan. Ngayon mag-comment ng dizzy kung nahihilo kayo kapag tumatayo. Mag-comment kung palagi itong nangyayari sa inyo. Isa itong napakahalagang babala na maaaring masyadong mababa ang inyong blood pressure para sa inyong edad. Dapat kayong matakot sa kwento ni Eleanor, pero dapat din kayong magalit dahil ang pagkamatay ni Eleanor ay maiiwasan sana. Kung alam lang ng doktor niya na masyadong mababa ang 120/80 para sa isang 78 anyos na babae, kung mas mataas na numero ang itinakda niyang target, buhay pa sana si Eleanor, independent pa rin, aktibo pa rin. Pero hindi niya alam, sinunod niya ang mga lumang guidelines. Mga guidelines na hindi isinasaalang-alang ang edad, hindi isinasaalang-alang ang natatanging pisyolohiya ng mga nakatatanda. Kaya ano ang tamang blood pressure para sa mga senior? Anong numero ang dapat ninyong hangarin? Sasabihin ko sa inyo. Pero bago iyon, kailangan ninyong maintindihan kung bakit iba ang mga senior. Bakit ang mga patakaran na naaangkop sa mga 40 anyos ay hindi naaangkop sa mga 70 anyos? Bakit ang 120/80 ay maaaring perpekto para sa isang nasa gitnang edad pero delikado para sa isang nakatatanda? Ang unang dahilan ay ang paninigas ng mga daluyan ng dugo. Habang tumatanda tayo, nagiging mas matigas ang ating mga ugat. Nawawala ang kanilang elasticity. Ito ay tinatawag na arteriosclerosis. Ang matitigas na ugat ay hindi madaling mag-expand at mag-contract tulad ng mga batang ugat na flexible pa. Kapag nagbomba ng dugo ang puso, hindi gaanong nasisipsip ng matitigas na ugat ang pressure wave. Ibig sabihin, kailangan ng bahagyang mas mataas na pressure upang mapanatili ang sapat na daloy ng dugo sa mga organo, lalo na sa utak. Sa isang batang tao na may flexible na ugat, sapat na ang 120/80 para matiyak ang maayos na daloy ng dugo sa utak kahit nakatayo. Pero sa isang nakatatanda na may matitigas na ugat, maaaring hindi ito sapat. Kapag tumayo sila, hindi agad nakakabawi ang kanilang mga ugat. Bumabagsak ang blood pressure, nababawasan ang daloy ng dugo sa utak, nahihilo sila, nadadapa sila. Ang ikalawang dahilan ay ang sensitivity ng baroreceptors. Ang baroreceptors ay mga sensor sa loob ng mga daluyan ng dugo na nakakaramdam ng pagbabago sa pressure at nagpapadala ng signal sa utak para ayusin ang tibok ng puso at ang paghigpit ng mga ugat. Sa mga batang tao, mabilis tumugon ang mga baroreceptors. Kapag tumayo ka, agad nilang nadedetect ang pagbaba ng pressure at sinasabi sa puso na bumilis ang tibok at sa mga ugat na sumikip. Pinapanatili nito ang blood pressure at iniiwasan ang pagkahilo. Pero habang tumatanda, bumabagal at humihina ang tugon ng mga baroreceptors. Kaya kapag tumayo ang isang nakatatanda, hindi agad nakakapag-adjust ang katawan.
Kung ang blood pressure nila ay mababa na sa 100, 20/80 at mabagal pa ang tugon ng baroreceptors, makakaranas sila ng malaking pagbaba ng pressure bago pa makabawi ang katawan. Ito ang orthostatic hypotension at ito ang nagdudulot ng mga pagkadapa. Ang ikatlong dahilan ay ang sensitivity sa mga gamot. Iba ang paraan ng pagproseso ng katawan ng mga nakatatanda sa mga gamot kumpara sa mas bata. Humihina ang kidney function habang tumatanda. Humihina rin ang liver function. Ibig sabihin, mas tumatagal ang gamot sa katawan at mas malakas ang epekto nito. Ang dose ng gamot sa blood pressure na tama para sa isang 50 anyos ay maaaring masyadong malakas para sa isang 80 anyos. Maaari itong magpababa ng blood pressure ng sobra, masyadong mababa, delikadong mababa. Ang ikaapat na dahilan ay iba ang mga panganib na kinahaharap ng mga nakatatanda. Sa mga mas bata, Isang malaking pag-aaral na tinatawag na sprint trial na inilathala noong 2015 ang tumingin sa agresibong pagpapababa ng blood pressure. Inihambing nila ang target na mas mababa sa 100 at 20 systolic laban sa target na mas mababa sa 100 at 40 systolic. Natuklasan ng pag-aaral na ang grupong mas agresibong binabaan ang blood pressure ay nagkaroon ng mas kaunting cardiovascular events. Dahil dito, lumaganap ang rekomendasyon na ibaba ang blood pressure hanggat maaari. Pero narito ang hindi napansin ng karamihan. Hindi isinama sa sprint trial ang maraming karaniwang matatandang pasyente. Hindi isinama ang mga may diabetes, ang mga may dating stroke, at ang mga mahihina o frail, kaya hindi automatikong naaangkop ang resulta sa karaniwang 80 anyos. Pagkatapos nito, dumating ang pananaliksik na binanggit ko sa simula na inilathala lamang 3 linggo ang nakalipas sa JAMA. Sinundan ng pag-aaral na ito ang 15,000 adulto na lampas 75 taong gulang, mga tunay na matatandang pasyente sa totoong buhay, kabilang ang may diabetes, may dating stroke at mahihina ang pangangatawan. Inihambing nila ang mga kinalabasan batay sa average na blood pressure at ito ang kanilang natuklasan. Sa mga adultong lampas 75, ang may systolic blood pressure na nasa pagitan ng 100 at 30 at 100 at 40 ang may pinakamababang mortality. Mas mababa kaysa sa mga may pressure na mas mababa sa 100 at 20 at mas mababa rin kaysa sa mga may pressure na lampas 100 at 50. Ang grupong may blood pressure na mas mababa sa 100 at 20 ay may mas mataas na panganib ng pagkadapa, pagkahimatay, acute kidney injury, at kamatayan. Ang grupong may pressure na lampas 100 at 50 ay may mas mataas na panganib ng stroke at atake sa puso. Pero ang pinaka-ideal na bahagi, ang pressure na may kaugnayan sa pinakamahabang buhay at pinakamagandang kalidad ng pamumuhay ay nasa pagitan ng 130 hanggang 140 systolic. Nagulat ang mga mananaliksik. Taliwas ito sa nakasanayang paniniwala. Pero nang mas pinag-aralan nila, nakita nilang may lohika ito. Para sa mga nakatatanda, lalo na ang lampas 75, ang bahagyang mas mataas na blood pressure kaysa sa traditional na target ay nagbibigay ng mas maayos na daloy ng dugo sa mahahalagang organo, lalo na sa utak. Pinipigilan nito ang orthostatic hypotension. Binabawasan nito ang panganib ng pagkadapa. At ang mga benepisyong ito ay mas mabigat kaysa sa theoretical